Dahil mahirap at pangit noon, ay pinagpalit ang dalaga sa kaibigan niya. Bilang ganti, makalipas ang ilang taon ay muli siyang nagpakita sa mga kasal pa nang nanloko sa kanya at sobrang ganda na niya. Ako si Claudia, mahirap lang ako noon kaya inaapi. Pero ngayon ay bumalik na sa Pilipinas na maganda at may narating na sa buhay. Kaya ako nandito ulit para maghiganti sa kaibigan ko na nanglait sa akin, pati na rin sa ex-lover kong hindi ako ipinaglaban nang malaman kong may relasyon ng mga ito. Tunghayan ang kwento ng aking buhay. Napangisi si Claudia nang malaman niyang ikakasal ang dating friend at ang ex-boyfriend niya na inagaw nito. Sakto talaga ang pagbabalik niya sa Pilipinas. Though hindi maganda ang paggante pero mas worst ang ginawa ng mga ito sa kanya. Nasa loob siya ng kwarto ngayon at pumasok ang kapatid niya na dala ang damit niya na pinabili rito. Kompleto na ba ta, Sabrina? Ngumiti ang kapatid at naupo sa kanyang tabi sabay tango. Kailangan mo pa ba talagang gawin to, ate? Nakaganti ka na nga pero hindi naman magbabago ang nangyari noon. Baka isipin nila na hindi ka pa nakaka-move on, sabi nga ni Sabrina. Napangisi si Claudia. Okay na siya sa buhay niya. Wala nang lugar sa puso niya ang mga taong yun. Bumalik ka na doon kina mama at papa. Tulungan mo na lang silang magtinda. May mga negosyo na siya ngayon. At masasabi niyang maayos na talaga ang buhay nilang pamilya. Sige po ate, sagot nga ni Sabrina. Pagkaalis ng kapatid, ay nagbihis na si Claudia. Nagpaikot-ikot pa siya sa salamin dahil bagay na bagay sa kanya ang damit. Pagkatapos niyang mag-make-up, ay lumabas na siya ng bahay at sumakay sa bagong bili niyang kotse na nakapark sa labas. May kinuha din siyang driver para mabilis siyang makaalis. Pagdating nila sa wedding reception, ay inilabas niya ang kanyang invitation card dahil hinarang siya. Iniwan lang niya ang driver sa labas para may magbantay sa kotse niya. Pero sumunod ito dahil naiwan ang regalo niya sa mga ito. Nang tuluyan na siyang makapasok sa loob, ay napansin niya ang dating kaibigan. Nagulat na makita siya. Nagmamadali pa nga ito na lumapit sa kanya. Akmang hahawakan siya nito pero umatras siya. Huwag mo akong hawakan. Madudumihan ako. Tumaas ang kilay nga nito. Anong ginagawa mo dito, ha? Hindi ka naman invited, ah. Gulat na tanong ni Jenny. Tumawa si Claudia. Ang iba napansin na nga sila, pero ang iba naman ay walang pakialam pati nga ang ex-lover niya. Nakatingin lang sa kanya. Bakit gulat na gulat ka? Nandito ako para umattend sa kasal niyo, hindi para manggulo. May dala akong regalo. Tinitigan siya ni Jenny. Diskumpiyado ito at parang kinakabahan. Pero hindi naman pwedeng tanggihan ang malaki niyang regalo dahil maraming nakatingin sa kanila. You can stay here, pero wag mong sirain ang wedding celebration ko. Hindi ako magdadalawang isip na kaladkarin ka palabas. Turan pa nga ni Jenny. Tinawanan lamang ito ni Claudia. Takot ka? Dahil baka makarma ka? Hintayin mo lang na darating din yan sa'yo, Jenny. Walang exception ang ginawa ninyo sa akin. Pero dahil kasal nyo ngayon, ay palalagpasin ko na muna. Nang mapansin niyang papalapit si Dave, ay naglakad na siya para maghanap ng mauupuan sana. Pero dahil mahaba ang damit niya, ay natapakan niya ito. Matutumba sana, pero bigla na lang may katawan na sumalo sa kanya. Nang mapatingin si Claudia, ay nakita niyang kapatid pala ito ni Jenny, si Deo. Magsasalita pa sana siya nang biglang pumagit na ang babae. Sayuan mo ang kapatid ko. Matigas ang boses na sambit ni Jenny. Natawa na lang si Claudia dahil hinila nito ang kapatid palayo sa kanya. Habang si Deo ay halos mapunit na ang suot na suit sa paghila ni Jenny sa kanya. Umabot talaga sila hanggang hallway dahil sa inis nito. Alam naman niya lahat ang nangyari between her husband and to that woman Claudia. Wag kang lumalapit sa babaeng yun, Deo. Hindi siya nakakabuti for both of us. Lalo na sa pamilya natin. Sambit ni Jenny. Natawa nga si Deo.
Talaga ba? Kailan pa ako naging parte ng pamilya? I'm always unwanted. Ikaw ang paborito dahil ikaw ang magaling tapos ngayon ganyan ang sasabihin mo? Ikaw ang sumira sa kaibigan mo. Ngayon ay siya pa rin ang masama? Inagawan mo pa nga siya ng lalaki. Nalisik ang mga mata ni Jenny. Shut up, Deo. Akong mahal ni Dave. Wala akong inagaw kay Claudia. Sambit ni Jenny. Wala talagang respeto sa kanyang babaeng to. Kung ituring nga siya parang nakababatang kapatid lang. Yun naman pala. Huwag kang affected. Maging masaya ka na lang dahil nandito siya sa kasal mo. Sinamaan siya ng tingin nga ni Jenny. Sinasabi ko sa iyo, Deo. Lumayo ka sa babaeng yun. Alalahanin mo ko ang naghahanap buhay para sa ating lahat. Turan nga ni Jenny. Nagmamadali itong bumalik sa reception area at naiwan siyang mag-isa. Ito ang may hawak ng lahat nang meron sa magulang niya instead na siya. Pero dahil ito ang paborito, ay hindi na siya namimilit. Nawala na lang ang magulang nila. Pero ni isang pamana ay wala siyang natatanggap. Kung hindi siya naghanap ng paraan, ay wala talaga. Huwag mo akong pagsabihan dahil mas matanda ako sa'yo. Agad siyang tinalikuran ni Jenny pero lumingon ito na may pagbabanta sa titig nito sa kanya. Napabuntong hininga na lang si Deo na bumalik sa loob ng reception habang si Claudia ay nakangisi na sumulyap sa bagong kasal. Apektado ang mga ito sa pagdating niya. Chill lang naman siya. Panay tingin at tikim kapag nagugustuhan niya ang mga pagkain. Napansin niya ang gago niyang ex-boyfriend na titig ng titig sa kanya. Nang mapansin ni Claudia ang kapatid na nerd ni Jenny malapit sa buffet table, ay dahan-dahan niya itong nilapitan. Kumain ka na? Tanong nga ni Claudia. Ha? Nagulat nga si Deo sa naging approach sa kanya ni Claudia. Hindi naman kasi sila naging close dati, kahit nung magkaibigan pa nga sila ni Jenny. Pingi ka ba? Masungit na saad nga ni Claudia. Seryoso ang titig ni Deo sa kanya. Bakit? Napahalakak na nga lamang si Claudia. Napatingin tuloy sa kanila ang ilang mga bisita na walang ibang ginawa kundi makichismis sa nangyayari sa paligid. Ewan ko sa'yo, but anyway, kukuha ko ng pagkain, saluhan mo ko. Napansin na nagulat nga ang lalaki pero nagkibit balikat na nga lamang siya. Busog ba ako, Claudia? Nilingon niya ito at kinindatan. Saluhan mo na lang ako kasi wala akong kasama. Ngiting-ngiti siya dahil stress na yata sa kanya si Jenny. Ang sama ng tingin nito na kung nakakamatay pa ang titig ay kanina pa siya pinaglalamayan. Okay lang. May itsura naman itong si Deo, kaya lang ay sobrang laki ng salamin tapos hindi conscious sa sinusuot. Nang matapos kumuha ng pagkain si Claudia, ay lumapit siya sa lalaki. Inakay siya nito sa bakanting mesa, saka siya inaalalayan na makaupo. Salamat. Ang bait mo naman. Pero ang kapatid mo, demonyo. Tumawa lang ang lalaki na walang pakialam sa binitawan nga niyang salita sa kapatid nito. Mas masahol pa sa demonyo. Nakikisimpatya siya kay Deo. Hindi madali ang maging unwanted sa pamilya. Masakit at nakakadismaya, kaya alam niyang mas maging satisfying ang pagganti niya kapag magamit niya si Deo laban kay Jenny. By the way, wala ka bang gagawin bukas? Kita tayo. May pag-uusapan lang tayo. Ngumiti nga si Deo. Sure, bigay mo lang sa akin ang phone number mo. Napangisi na nga lamang si Claudia. Natuwa siya dahil hindi na nga siya mahihirapan na makausap ang lalaki. Sige, akin ang phone mo. Isusulat ko. Agad nga niyang isinulat ang numero pagkatapos ibinalik nga sa lalaki ang cellphone nito. See you tomorrow. Ngumiti lang si Claudia. Pagkatapos niyang kumain, ay ibinaba niya ang kanyang plato, sabay inom ng tubig. Nang makaramdam ng pagkaantok si Claudia, ay nagpaalam na siya sa lalaki. Niyakap pa niya ito nang sobra na ikinanganga ni Jenny at ng asawa nito. Bago siya umalis, ay pakinding-kinding siyang lumapit sa babae para magpaalam. Alis na ako, Jenny. Best wishes.
Sinamaan lang siya nito ng tingin kaya natawa siyang naglakad palabas ng reception. Kinabukasan, nagising si Claudia na mag-isa na lang siya sa bahay pero may hinanda ang kapatid niya sa kanya. Nagpadala muna siya ng mensahe kay Deo na sa isang restaurant na lang sila magkikita. Sinabi din niya kung anong pangalan. Pagkatapos ay pumasok na siya sa banyo para maligo. Binilisan na niya ang kanyang pagkilos at nang makapagbihis siya, nang marinig niya ang busina ng kotse niya sa labas, ay nagmamadali na siya bitbit ang phone niya, pati handbag. Binuksan siya ng pinto, kaya agad siyang pumasok sa loob at naglagay ng seatbelt. Maya-maya lang ay bumabiyahe na sila papunta sa restaurant. Pagbaba ni Claudia ay kitang-kita niya si Deo mula dito sa labas kasi glass ang dingding. Nang makalapit si Claudia ay agad tumayo si Deo para bumeso sa kanya. Kanina ka pa? Tanong nga ni Claudia. Oo. Ipinaghila naman siya ng upuan sa kainalalayan niya na makaupo. Salamat. Makalipas ng ilang segundo ay nagkatitigan nga sila ni Deo. Kung hindi siya tumikim, ay hindi mapuputol nga ang tinginan nila. Kumain muna siguro tayo bago mag-usap. Ngumiti si Claudia. Pwede. Hahayaan na nga lang sana niyang mag-order ang lalaki, pero sumulyap ito sa kanya. What do you want to eat, Claudia? Tiningnan niya ang menu. Wala siyang nagustuhan. Parang lutong bahay ang gusto niyang kainin ngayon. Tuyo at gulay na munggo ay okay na sa kanya. Kung ano sa'yo, ganun na lang din sa akin. Ngumiti si Deo at tumango. Nang makapag-order ang lalaki, ay naghintay muna sila ng ilang minuto. Busog pa naman siya, kaya okay lang. Pagka-serve ng pagkain nila, ay nag-umpisa na silang kumain. Sobrang smooth ng pagkikita nilang ito ni Deo. Parang wala siyang planong hindi maganda. Kain lang na kain, huwag kang mahiya. Ako namang magbabayad nito. Natawa na nga lamang si Claudia. Ang bagan na lang. Umiling naman si Deo. Ako na. Ako naman ang lalaki sa ating dalawa eh. Sige, ikaw bahala. Nang huminto sila sa pag-uusap, ay nag-umpisa na silang kumain. Tahimik lang sila, samantalang ang ibang customer ay nagsasalita kahit puno ang bibig. Makalipas ang kalahating oras, ay sila na lang ang naiwan sa loob ng restaurant. Kaya binayaran na ni Deo at pumunta sila sa rooftop. Siya ay nakaupo na, tapos si Deo ay nakasandig sa riling. Anong pag-uusapan natin? Nagkatitigan sila ng lalaki. Gusto kitang gamitin para magpanggap na boyfriend ko para galitin sila lalo. Dire-diretsyong saad nga ni Claudia. Nginitian siya ni Deo. Sure. Natawa na nga lamang si Claudia. Gusto niya ang pagiging game ng lalaki. Wala itong reklamo kaya hindi na nga niya napahirapan pa ito. Sige, kahit anong kapalit ay willing akong bigyan ka. Saad naman ni Claudia. Tumawa nga si Deo. Hindi na kailangan. Gusto ko lang maturuan ng leksyon ng babaeng yun. Sumobra na ang pagiging masama ang ugali. Tumango-tango siya bilang pagsang-ayon. Inabot sila ng gabi ni Deo sa city. Tumambay muna sila sa sidewalk bago umuwi. Hatid ka na ng driver. Umiling si Deo. Hindi na. Ingat kayo. Sinusundan na lang niya ng tingin ng papalayong lalaki. Makalipas ang kalahating buwan, na paglabas-labas nila ni Claudia, ay nakarating ito kay Jenny. Nag-hysterical ito sa relasyon kuno nila. Bagong gising pa lang niya, ay sinugod na siya nito sa bahay. How dare you, Deo? Hindi ka talaga nakikinig sa akin eh. Hindi ko alam kung anong klaseng gayuma ang ginamit sa iyo ni Claudia para madala ka ng ganyan. Sa tingin mo saseryosohin ka niya, ha? Mahabang litanya ni Jenny. Huminga ng malalim si Deo. Wala kang pakialam sa akin. Pero ngayon bakit biglang nagbago? Dahil alam mo sa sarili mo nagagantihan ka ni Claudia. Nalilisik ang mga mata ni Jenny. Sa tingin mo hahayaan ko na masira ako ni Claudia? Nagkamali siya. Nang kinalaban at huwag mong masamain ang pag-alala ko dahil pamilya tayo. Sagot nga ni Jenny. Nandidiri si Deo. Ngayon pa sila naging pamilya.
Kung kailan huli na ang lahat, nakaipon na siya ng mga sama ng loob rito. Ngayon lang? Kaya hindi ka panipaniwala. Binabalaan kita. Iiyak ka lang talaga. Matigas ang boses na sabi pa nga ni Jenny. Nailing na nga labang si Deo. Umalis ka na. Asakasuhin mo na lang ang pagsasama ninyo ng asawa mo. Nagdadabog si Jenny na lumabas ng bahay. Ang lalim ng naging paghinga ni Dio, nakakabanas ang babaeng iyon susulpot na lang ng walang pasabi. Kinuha niya ang kanyang salamin sa mata at isinuot sabay punta sa kusina upang magluto. Wala pa siyang agahan. Bago siya magluto, ay tatawagan muna niya si Claudia. Nakabukas naman ang cellphone nito pero walang sumasagot kung kailan ibaba na niya sana sa katinanggap ang tawag. Biglang nakaramdam ng hiya si Deo dahil nagpapanggap lang naman sila pero bakit atat siya? Natutulog ako, oy. Napangiti nga si Deo. Magluluto ako ngayon. Dadamihan ko para makakain ka. Tumawa si Claudia sa kabilang linya. Sige, tinamad ako magluto, salamat. Pinuksan ni Deo ang ref at naghanap nga ng pwedeng mailuto. Tulog ka na ulit. Oo na. Napapangiting saad na nga lamang ni Claudia. Ngiting-ngiti si Deo pagkababa ng tawag. Makalipas ang ilang minuto ay nagsimula na siyang magluto. Binilisan niya ang kanyang naging kilos para makakain na sila. Nang maluto na ay agad siyang naligo at nagbihis. Nagwisik siya ng maraming pabango para fresh tingnan. Bandang 9:00 ay tinawagan na niya si Claudia. Saan tayo kakain? Tanong nga ni Deo. Ang tahimik nga sa kabilang linya. Diyan na lang siguro kung okay lang sa'yo. Napangiti si Deo. Pwedeng-pwede, susunduin kita? Tumawa na nga lamang si Claudia. Hindi na mapapagod ka lang. Ako nang pupunta dyan. Sige. Pagkababa ng tawag ay agad naglinis si Deo kahit wala naman kalat dito sa bahay niya. Nang makarinig siya ng busina ay agad siyang lumabas ng bahay. Pasimple siyang tumawa dahil sa itsura ni Claudia pagbaba ng kotse. Nakapambahay lang ito tapos ang buhok ay hindi pa nasusuklay at hindi pa nakaligo. Good morning. Nakangiting bati nga ni Claudia. Parang kakagising mo lang ah. Nagpunta ka agad dito? Tanong nga ni Deo. Binuksan niya ang gate para makapasok ang babae. Ang bait nito pero kapag harap nga si Jenny, nag-iiba ang aura. Nahulaan mo. Tinamad nga talaga ako. Natigilan si Deo nang lumapit si Claudia sa kanya at nagkatitigan silang dalawa. Bakit, may problema ba? Ngumiti si Claudia. Kinuha nito ang suot niyang salamin sa mata. Mas bagay pala sa iyo kapag may salamin ka sa mata. Lumobo ang puso nga ni Deo sa sinaad at ginawa ni Claudia. Salamat. Kapag nalaman ni Jenny na nandito ako sa bahay mo talagang uusok ang ilong niya sa galit. Sad pa nga ng babae. Napangisi si Deo. Kakaalis nga lang niya. Makarating na sa kanya ang balita na magkarelasyon tayo. Kunwari, kinayuma daw ako. Sumeryoso ang mood ni Claudia. Kayuma talaga? Grabe naman. Ganun ba talaga kababang tingin niya sa akin? At nagtawanan silang dalawa. Makalipas ang ilang minuto ay sinamahan niya si Claudia sa kusina para kumain. Ang dali nilang naging close sa isa't isa. Noong una ay sobrang awkward ng pakiramdam ni Deo. Pero ngayon ay hindi na. Gutom ka na ba? Tanong nga ni Deo. Tinignan siya ni Claudia. Hindi pa masyado. Siya nga pala, makikigamit ako ng banyo dito ah. Maliligo ako. Close na rin naman tayo, pahiram na din ako ng damit. Nginitian nga siya ni Claudia. Sure. What about underwear? Hihiram ka rin? Pili yung tanong nga ni Deo. Nilapitan siya ni Claudia at kinurot nga sa tagiliran. May dala ako. Pero kung may bra ka dyan, hihiramin ko din. Pili ang saad naman ng babae. Napahalakhak na nga lamang si Deo. Bago pa nga sila, kabagan, sa kakatawa, ay naghanda na nga si Deo para makakain na sila. Akala ko nag-asawa ka na sa ibang bansa. Biglang tanong nga ni Deo. Tinawanan lang siya ni Claudia. Updated ka talaga sa buhay ko, no? Takang tanong nga niya.
Ngumisi si Deo. Hindi naman masyado. Kaunti lang. Nababanggit ko lang ngayon dahil close na tayo. Pagkatapos nilang kumain ay naunang tumayo si Claudia. Nililigpit nito ang pinagkainan nila. Inagaw niya ang plato pero umangal nga ito. Ako na lang. Nakakahiyang makikain kung hindi ako marunong magligpit. Ngumiti si Deo. Okay lang. Basta, bisita ka namin dito kaya hindi ka pwedeng maglinis. Nang mailigpit na nga ang pinagkainan nila, ay magpupunas na nga sana si Claudia pero pinigilan niya ito. Ako na lang dyan. Maligo ka na doon. Naamoy ko na. Pinitik ni Claudia ang noo niya. Grabe ka naman. Kahit amuyin mo pa ako. Hinila pa nga siya ni Claudia palapit rito pero hindi nga siya nagpatinag kasi nahihiya siya. Oo na, binibiro nga lang kita. Tumaas ang kilay ni Claudia. Talaga? Bakit parang may halong katotohanan ng pagkakasabi mo? Tawang-tawa na nga lamang si Deo na niyakap ang babae. May biro ba na totoo? Ikaw talaga. Nagkatitigan silang dalawa. Naunang kumalas ng tingin si Claudia at lumabas ng kusina habang siya ay hinarap ang paghuhugas ng plato. Sa sumunod na araw samantalang si Claudia ay nagbibihis sa loob ng kwarto dahil may usapan sila ngayon ni Deo. Nakakain sila sa labas. Sobrang bait ng lalaki, hindi iyon nakikita ni Jenny kasi iniisip nito ang sarili lang. Ngayon lang niya nalaman na may magkakapatid din palang hindi magkakasundo. Nagsimula kasi iyan sa magulang lalo na kung may paboritong anak. Sakto na tumunog ang phone niya ay tapos naman siyang nagbihis. Agad niyang binitbit ang kanyang sling bag, sabay sagot ng tawag. Yes po? Tanong nga ni Claudia. Hindi ako ang tatay mo, Claudia. Umayos ka. Tawang-tawa na nga lamang si Claudia sa sagot ni Deo. Sobrang comfortable na nga nila sa isa't isa. Parang nakahanap siya ng bagong kaibigan kung hindi isipin ang totoong goal niya. Tapos na ako magbihis, ikaw ba? Kakagising ko lang. Sad naman ni Deo. Napasimangot si Claudia. Grabe, hindi tayo tutuloy? Ang lakas ng tawa nga ni Deo sa kabilang linya. Biro lang. Nandito na ako sa labas ng bahay mo. Ang tagal mo grabe. Nagdadabog na nga si Claudia. Bakit kasi hindi ka pumasok? Nagpapatawag ka pa talaga. Hindi niya ibinaba ang tawag bagkus ay nagmamadali nga siyang bumaba ng hagdan. Sakto naman na pumasok sa front door si Deo na nakangiti. Tara, saad nga ni Deo. Pagkalapit niya ay bumeso nga ito sa kanya. Sabay tago ng phone ito sa loob ng bulsa. Gutom na ako. Maya-maya lang inakbayan nga siya ni Deo palabas ng bahay. Nagkape ako sa bahay at kumain ng tinapay. Hindi kasi ako sanay na walang laman ng tiyan ko Paglabas na ng gate ay pinagbuksan siya ng pinto ng kotse ni Deo at inalalayan na makapasok sa front seat. Nilagyan pa nga siya nito ng seatbelt. Akala ko kasi mabilis na akong kumilos. Ngumiti si Deo. Saglit lang, papasok ako sa driver's seat. Pagkaupo ni Deo may nilabas nga itong maliit na disposable Tupperware at binuksan, sabay abot sa kanya ng homemade sandwich. Salamat. Ang bait talaga ni Deo sa kanya. Dinalhan kita dahil alam kong hindi tayo makakalis kaagad. Nagkangitian silang dalawa. Bigla na nga lamang pumintig ang puso ni Claudia at nahaplos nga niya ang kanyang dibdib. Ang sweet naman. May dala din pala itong bottled water na maliit. Binuksan nito sabay abot nga sa kanya. Ubusin mo muna yung 3 piraso bago tayo umalis. Tumango naman si Claudia. Kumain naman si Claudia dahil nagugutom talaga siya. Nang maubos niya ay uminom agad siya ng tubig kaya busog na busog ang kanyang pakiramdam. Nang marating nila ang restaurant ay naunang bumaba ang lalaki para maalalayan siya. Nakahawak siya sa braso nito habang pumapasok sa loob nang sumalubong sa kanya ang nakasimangot na mukha ni Jenny. Ang liit naman ng mundo, nandito din pala ang dating kaibigan na ngayoy kaaway na. Isinandig pa niya ang ulo sa dibdib ni Deo para mas lalo itong magalit sa kanya. Dahan-dahan siyang naglalakad
at inakay ang lalaki sa table ng kapatid nito. Napatingin din sa kanya ang ex-boyfriend. Sinusundan mo ba kami, ha? Ang daming restaurant sa syudad pero dito pa talaga? Nakataas ang kilay na sambit nga ni Jenny. Natawa na nga lamang si Claudia. Napatakip siya sa kanyang bibig dahil nalimutan nga niyang nasa labas pala sila. Mahihiya pa siyang makipagbardagulan rito. Hindi mo pagmamayari ang lugar na to, kaya pwede ako dito. Ganyan pa talaga ang turing mo sa girlfriend ng kapatid mo? Hindi ka pa rin pala nagbabago kayong malapit ng magunaw ang mundo. Saad naman ang palaba ni Claudia. Pansin niyang naikuyom ni Jenny ang kamao nito. Shut up. Alam kong motibo mo. Ginamit mo si Deo para gantihan ako. Sorry ka na lang, dahil hindi ako apektado. Sagot naman ni Jenny. Ngumiti si Claudia. Hindi apektado pero kapag nasa harap niya, ay parang sasabog nga ang sarili sa galit. Okay, ang tapang naman itong sister-in-law ko. Hanap na nga lang kami ng ibang mesa. Saad ni Claudia. Agad tumalikod si Claudia at naupo na nga sila sa may dulo. Nagpunta tayo rito para kumain, hindi para makipag-away. Sumimangot naman si Claudia sa saad nga ni Teo. Hindi ko naman ini-expect na magkikita kami ng babaeng yan dito eh. Nang binigyan sila ng menu, ay agad nag-order si Deo. Siya ay naghihintay lang. Gusto niyang gumulong sa tuwa kasi kanina pa inis si Jenny kahit wala pa siyang ginagawa rito. Mapupuno siya ngayon ng irap habang ang asawa nito ay tahimik lang pero mapanganib. Kahit kailan talaga ay hindi siya natutuwa na makita ang mga taong manloloko. Order ka na rin. Ninitian nga ni Claudia ang lalaki. Share na lang tayo. Paglingon ni Claudia sa table nga ni na Jenny, ay nakatingin din pala ito sa kanya. Sige. Inabot niya ang kamay ni Dio upang hawakan at kitang-kita ito ni Jenny. Pagka-serve ng pagkain nila, ay kumain na sila kasi nagugutom na siya. Todo asikaso si Deo na kitang-kita na kaya inis na naman ito. Kinulang talaga sa aruga ang babaeng to. Bulong pa nga ni Claudia. Napangisi na nga lamang si Deo. Kumain ka na. Mas masarap pakipag-away kapag busog. Natawa na nga lamang ng malakas si Claudia. Makalipas ang ilang minuto ay tumayo na nga siya dahil naiihi siya. Sakto naman na tapos na nga siyang kumain. Restroom lang ako Nginitian siya ni Deo. Go ahead. Nagpunas muna siya ng tissue sa bibig at nagmamadaling umalis sa upuan. Napahinga na lang ng malalim si Claudia kasi pagkatapos niyang umihi ay sumakit ang kanyang tiyan. Inipit niya ito bago siya tumayo at lumabas ng tingnan ng sarili sa salamin ay namumutla siya. Paglabas ni Claudia ay napaatras siya kasi nakaharang sa pinto si Dave. Kamusta ka na, Claudia? Nakangiting tanong nga ni Dave. Umismid nga si Claudia. Ang tamis ng ngiti na parang walang ginawang kasalanan sa kanya. Hindi kailangan pa na itanong yan dahil nakikita mo naman, diba? Medyo masungit na saad nga ni Claudia. At mga hawakan nga siya ni Dave, kaya nagmamadali siyang umiwas. I'm sorry, Claudia. Nadala lang talaga ako sa panlalandi ni Jenny. Pero ikaw talaga ang mahal ko. Turan nga ni Dave. Umikot ang mga mata ni Claudia. Ito ang klase ng tao na sobrang kapal na mukha. Talaga? Mahiya ka naman. Nagsumpaan kayo sa harap ng simbahan at sa loob pa talaga ng simbahan, tapos ganyan ang sasabihin mo? Tumitig nga sa kanya si Dave. Wala akong pakialam dahil yun naman talaga ang totoo. Sagot nga ni Dave. Natawa nga sa isip niya si Claudia. Hindi mo kailangan linisin ang sarili mo sa akin dahil wala akong pakialam. Magsasalita pa nga sana si Dave pero nilagpasan na nga niya ito. Haabol pa sana siya pero hindi natuloy dahil nagkasalubong nga niya si Deo. Yumakap din siya rito ng mahigpit. Sinundan ka ba ni Dave? Huminga ng malalim si Claudia. Let's go. Huwag na nating pag-aksayan pa ng oras ang mga taong walang kwenta. Saad nga ni Claudia. Tumango naman si Deo. Nagkabanggaan pa ang balikat nila ni Jenny
dahil sinundan din nito ang asawa. Si Deo na ang nagbitbit ng kanyang bag dahil nagpatiuna na siya sa paglabas ng restaurant. Nagkapaltos pa yata itong paa niya. Ang bilis ng kanyang paglalakad. Nakasunod din sa kanya si Deo. Uuwi na ba tayo? Tanong nga ni Deo. Ayaw pa niyang umuwi ng bahay. Hindi pa. Kung gusto mong umuwi, mauna ka na lang. Medyo niinis nga na saad ni Claudia. Nakita niyang umiling si Deo. Sabay na lang tayo. Napangiti si Claudia. Maya-maya lang ay nagulat na lang siya nang biglang hawakan ng lalaki. Ang kamay niya ay inakay siya papunta sa sementong upuan malapit sa plaza. Bakit? Nakakunot ang noon na tanong nga ni Claudia na nakatingin sa lalaki. Maupo ka, tatanggalin ko ang heels mo. Napabuntong hininga na nga lamang si Claudia dahil biglang kumabog ang kanyang dibdib. Huwag na, kaya ko pa naman eh. Hindi talaga nagpaawat si Deo bagkus ay naupo ito sa paanan niya, sabay kuha ng paa, tapos ipinatong sa tuhod nito at dahan-dahan tinanggal ang kanyang suot na heel. Namumula na nga eh. Napakatigas din pala ng ulo mo. Nag-aalala lang saad nga ni Teo. Napanguso na nga lamang si Claudia. Naiiling na nga lamang siya nang haplusin nito ang mga paa niya pagkatapos matanggal ang kabila. Salamat. Isusuot ko na lang ulit yan mamaya. Saad na nga lamang ni Claudia. Napailing-iling nga si Deo. Huwag na. Sapatos ko na lang suotin mo. Magsusugat yan kapag pinilit mo. Napatitig na lamang si Claudia kay Deo at bumuntong hininga. Paano ka naman? Isa-isang tinanggal nga ni Deo ang sapatos nito at ipinasuot sa kanya. Huwag mo akong alalahanin, okay lang ako. Saka hindi mabawang pa ako Saad pa nga nito. Natawa na lang ng malakas si Claudia na may kasamang paghampas sa braso ni Deo. Maya-maya lang ay naupo na ang lalaki sa kanyang tabi. Tumingin siya rito, sabay tingala sa kalangitan at huminga ng malalim. Nabusog ka ba sa pagkain kanina? Tanong nga ni Claudia. Nginitian siya ng sobrang tamis ni Deo. Oo, pareho naman tayong nabusog pero na lang dun sa kabilang mesa. Napahalakhak na lang si Claudia. Makalipas ang isang oras, ay naglalakad na sila pabalik, tawanan lang siya, tapos magkahawak ang kamay. Hinatid nila si Deo sa bahay nito, kasi gabi na rin. Good night, saad nga ni Claudia, at nagyakapan nga silang dalawa. Sweet dreams, nakangiti namang saad ni Deo. Ngumiti si Claudia. Nagkatitigan pa silang dalawa, kahit na naisara na ang bintana. Sa sumunod na buwan ay tuwang-tuwa si Claudia dahil mas lalong nayayamot si Jenny sa kanya. Nasa loob lang siya ng kanyang kwarto. Nakatitig siya sa litrato ni Deo at ngumingiti ng mag-isa. Laman ito ng isipan niya lately, tapos ay napapanaginipan na rin niya ito. Nanlalaki na lang ang mga mata niya nang bigla na lang niyang halikan ang picture nito sa phone niya. Bigla na lang napabangon si Claudia sa kama dahil akala niya ay nanalo na siya, pero ang hindi niya alam ay unti-unti na palang nahulog ang loob niya sa lalaki, lalo na at lumabas na ang ganun sa signs sa sarili niya. Ayaw niyang masira ng tuluyan ng plano, kaya lalayo siya rito. Maya-maya lang ay nagulat na lang si Claudia nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nakita niyang si Deo ang tumawag kaya hindi niya ito sinagot. Hinayaan niya na paulit-ulit na tumunog hanggang sa pumasok sa kwarto ang kapatid niya. Ang ingay niya nate, sagutin mo na lang kaya. Nakakunot ang noon na sabi nga ni Sabrina. Huwag mong pakailaman yan. Kinuha niya ng mabilisan ng phone niya nang mapansin niyang sisilipin ito kung sino ang caller. Bahala ka. Umiikot ang matang sambit ni Sabrina. Pagkalabas nito ng kwarto ay napabuntong hininga na lang si Claudia. Nakaramdam siya ng guilt pero titiisin na lang niya. Nang matigil ang pagtawag ni Deo ay nakatanggap siya rito ng mensahe. Nakasaad ay kung busy siya ay wag siyang magpapalipas ng gutom. Kung pagod siyang mag-asikaso ay ito na ang magluluto para sa kanya. Napabuga na lang ng hangin si Claudia dahil mas lalong lumala ang guilt
na nararamdaman niya. 1 linggo ang nakalipas habang si Deo ay nakatulala na tumitig sa phone niya at hinihintay na kumontak si Claudia. Namimiss na niya ang babae, parang siya yata ang natamaan sa naging pagpapanggap nila. Hindi naman siya manhid para hindi maramdaman na iniiwasan na siya nito. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Aaminin man niya sa hindi ay may nararamdaman na siyang pagmamahal rito. Napangiwi si Deo dahil tumawag si Jenny. Hindi niya sana sasagutin pero naging curious siya kung ano ang kailangan nito. Anong kailangan mo sa akin? Tumawag si Jenny sa kabilang linya. Tumawag ako para sabihin sa'yo na ang girlfriend mo may kasamang ibang lalaki. Tapos na siguro ang kontrata ninyo kaya inabandona ka na. Sagot pa nga ni Jenny sabay umuwi. Napapikit na lang si Deo. Umigting ang panga niya at sobrang higpit ng hawak niya sa phone. Nagseselos siya at nasasaktan ang kanyang puso. Hindi niya sana ito pwedeng maramdaman kasi wala naman talaga silang relasyon, umpisa pa lang. Nakikialam ka na sa relasyon ng iba, Jenny. Pwede ba? Mag-focus ka na lang sa problema ninyong mag-asawa. Ikaw ang bahala. Tumigil ka na. Yun ang sinasabi ko sa'yo dahil masasaktan ka lang. Sad pa nga ni Jenny. Mabuti sana kung totoo ang concern nito, sa kanya ay maniniwala siya, pero hindi naman. Ibinaba na niya ang tawag bago pa hahaba ang usapan nila ng babae. Ayaw niyang magalit kay Claudia, hindi niya gustong mag-demand ng oras nito, pero nasasaktan siya. Makalipas ang ilang minutong pagkatulala ni Dio, ay naisipan niyang kontakin si Claudia. Nakahinga siya ng maluwag kasi sinagot nito ang tawag niya. Busy pa ako. Sandali lang. Napakagatlabi na nga lamang si Deo. Masakit sa kanya ang pambabaliwala ng babae. Kung dati naman ay isisingit siya sa ginagawa nito. Sige, tawag ulit ako mamaya. Saad nga ni Deo. Napahinga siya ng malalim ng ibaba ni Claudia ang tawag. Napahilamos na lang si Deo kasi naiinis siya. Kasalanan niya naman ito kung bakit hinayaan niya ang sarili na ma-in-love kay Claudia. Bandang hapon ay tumawag siya ulit pero hindi niya ito makontak. Nagpada din siya ng mensahe pero walang reply. Hindi na pwede ang ganito kaya naisipan niyang umalis para puntahan si Claudia sa bahay nito. Pero ang kapatid lang ang kanyang nadatnan. Yayain sana kitang pumasok sa loob, kuya. Pero kasi, hindi ko alam kung uuwi ba ngayon sa ate Claudia. Malungkot ang boses na pagkakasabi ni Sabrina. Napilitang ngumiti si Deo. Sumobrang attachment niya kay Claudia at itong napapala niya. Okay lang, alis na ako. Laylay ang mga balikat ni Dio na naglakad palayo sa bahay ni Claudia. Nasasaktan ang puso niya sa ginagawa ng babae pero kailangan niyang tanggapin kasi kasalanan din naman niya kung bakit napunta siya sa ganitong sitwasyon. Sa kabilang banda, si Claudia ay nasa mall. Nakapag-ikot siya ng maayos dahil nasa parking lot ang kotse niya. Wala naman siyang planong bilhin. Nagpapahangin lang talaga siya. Gusto niyang alisin sa kanyang sistema si Deo. Nang mapagod si Claudia, ay naisipan niyang umuwi na pero naglalakad siya ngayon papunta sa parking lot para kunin ang kanyang kotse. Bago pa siya makalapit, ay may narinig na siyang pamilyar na boses na nag-aaway. Yumuko siya at walang ingay na tumakbo palapit sa kotse niya. Hindi muna siya pumasok dahil gusto niya munang makinig sa mga ito. Damn you, Dave. Dahil kay Claudia ay nasirang relasyon nating dalawa. Pasigaw na pagsasalita ni Jenny. Umismid na nga lamang si Claudia. Siya ba talaga ang dahilan o talagang nakarma na nga ang dalawa? Walang kinalaman si Claudia sa ating dalawa. Sadyang sawa na talaga ako sa ugali mo. Sagot nga ni Dave. Napakagatlabi na nga lamang si Claudia. Dahil narinig niyang lumagapak nga ang pisngi ni Dave na sinampal ni Jenny. How dare you? Ipagtatanggol mo pa talaga ang babaeng yun? Kayong tayo nang sinisira niya? Turan nga ni Jenny. Deserve ng mga ito na masira.
Ginagawa lang niya kung ano ang ginawa ng mga to sa kanya noon. Dahil sinira mo din kami noon. Kung hindi mo ba naman ako nilandi, hindi sana nangyari to. Galit na sagot ni Dave. Ang lapad ng naging ngisi ni Claudia. Hindi na natin kailangan pagawayan to, Dave. Ang gusto kong mangyari, magkaayos tayong dalawa. Saad nga ni Jenny. Sa pagsilip niya ay nakita niyang yayakap nga si Jenny sa lalaki. Pero umiwas ito. Hindi na tumaayos pa, Jenny. Mas lalo lang magkakagulo kapag ipipilit natin. Turan nga ni Dave. Nag-hysterical si Jenny. Kasalanan tong lahat ng Claudia na yan. Siya lang naman talagang nagdala ng gulo sa pagsasama natin eh. Galit na sambit ni Jenny. Ikaw ang may kasalanan. Sa lahat ng to, sa'yo nagumpisa ang gulo. Kaya ayoko na. Seryoso ang boses na saad ni Dave. Nakita niyang naglakad palayo ang lalaki na walang pakialam sa pagsisigaw ni Jenny. Nang hindi na ito pinansin ni Dave, ay pumasok na ito ng kotse at ipinaandar ng mabilis. Nang maiwang mag-isa si Claudia, ay sobrang tuwa niya. Pero kalaunan ay nalungkot dahil kay Deo. Walang pakialam si Claudia kahit na in love man siya, pero nakaganti na rin siya sa mga ito at plano na niyang bumalik sa ibang bansa. Pagka-uwi ng bahay ni Claudia ay sinalubong siya ni Sabrina. Nagtaka siya kung bakit sobrang seryoso ng titig nito. San ka galing, ate? Tanong nga ni Sabrina. Huminga ng malalim si Claudia. Sa mall. Naupo sa sofa ang kapatid pero titig nga nito ay nasa kanya pa rin. Ano po bang nangyayari? Bakit pabalik-balik rito si Kuya Deo? Nakakunot ang noong tanong nga ni Sabrina. Walang alam ang kapatid niya tungkol kay Deo. Kapatid siya ni Jenny. Saad nga ni Claudia. Napatitig ito sa kanya, wala siyang panahon na mag-explain. Tapos na nga siya sa mga to. May kailangan yata sa'yo, ate. Sabi ni Sabrina. Hayaan mo na. Kapag nagpunta ulit, sabihin mong bumalik na sa ibang bansa. Napanganga na nga lamang si Sabrina. Sure ka? Akala ko mag-i-stay ka na rito for good. Hindi makapaniwalang tanong ni Sabrina. Huminga ng malalim si Claudia. Nandun ang buhay ko, Sabrina. Ikaw nang bahala sa mga magulang natin. Natahimik ang kapatid, kaya pumasok na siya sa loob ng kwarto. Isang linggo ang nakalipas. Habang si Deo ay nagmukmok sa loob ng kwarto, walang siyang gana, kahit tinanggap na niyang tuluyan nang nawala si Claudia sa buhay niya. Gamitan na lang talaga, dahil hindi na ito nagpaalam sa kanya. Alam niyang nakaganti na ito kasi nasira ang pagsasama ni Jenny at Dave. Parang mauuwi pa yata sa hiwalayan dahil ang lalaki na ang umayaw. Kahit anong gawin, ay masisira talaga ang relasyon lalo na kung galing sa agaw. Natigilan si Dio nang biglang tumunog ang cellphone niya. Ang akala niya si Claudia ang tumawag, pero ang kapatid pala nito. Nasaan ka, kuya? Tanong ni Sabrina. Dali-daling bumangon si Dio, tumayos ng upo sa kama. Nasa bahay lang. Pumunta ka agad rito sa bahay, please. Pakiusap ni Sabrina. Kinabahan bigla si Dio. Bakit, ano bang nangyari? Nagkwento siya ng kaunti kay Sabrina. Kaya may ideya na nga ito kung bakit siya babalik-balik at hinanap nga si Claudia. Si ate pabalik na ng ibang bansa. Sana maabutan mo pa siya. Saad nga ni Sabrina. Dahil sa narinig ay agad na tumalon nga si Deo. Ang bilis nga niyang nakatakbo pababa ng hagdan. Papunta na ako. Sige po, kuya, pakibilisan na lang. Nag-aalala lang sa adin ni Sabrina. Pagkababa ng tawag ay agad, naghanap ng masasakyan si Dio. Nang may humintong motorsiklo ay sumakay na siya. Kaya lang ay hindi pa sila nakakalayo ay biglang may tumawid na aso at nasagasaan ito ng driver. Dahilan para matumba ang sinasakyan niya. Tumama ang noo niya sa semento at ramdam niyang nasugatan. Tapos ang tuhod niya ay tumama din dahilan para mapangiwi siya sa sakit. Hindi niya alintana ang nangyaring aksidente, bagkus ay dali-dali siyang tumakbo palayo sabay sakay sa humintong taxi. Wala siyang ibang inisip kundi ang maabutan ang babaeng mahal. Samantalang si Claudia ay handa nang bumalik ng ibang bansa. Ang mga gamit niya
ay nasa loob na ng kotse. Nakapagpaalam na siya sa magulang, pero si Sabrina lang ang maghahatid sa kanya sa airport. Pero nagtaka siya kung bakit hindi pa ito nakalabas ng bahay, gayong nandito na siya sa labas ng gate. Saan ka ba galing? Alis na tayo. Umihi pa ako ate, sagot ni Sabrina. Pero napansin niyang lutang ang kapatid. Parang may malalim itong iniisip. Mauna ka nang pumasok. Pagkapasok ni Sabrina ay sumunod na si Claudia pero isang paa pa lang niya ang nayakyat nang may humintong taxi at nakita niyang bumaba si Dio na duguan ng mukha. Saan ka pupunta ha? Pagkatapos ng lahat iiwan mo ko ng gano'n na lang? Agad nang bumaba nga si Claudia at nilapitan nga si Deo. Ang dami mong dugo, ano ba yan? Agad bumaba si Sabrina at tumakbo nga papasok sa loob ng bahay. Pagbalik nga nito ay may dala ng baksang panyo, sabay abot nga sa kanya. Naaksidente ako habang papunta dito. Nakaramdam ng awa si Claudia kay Dio. Pinunasan niya muna ang mukha nitong puno ng dugo at napangiwi siya nang makita ang malalim na sugat sa noo nito. Bakit hindi ko dumiretso sa ospital ha? Inakay nga niya papasok sa loob ng bahay ang lalaki para magamot niya ang sugat. Uunahin ko pa ba talaga magpagamot sa ospital? Kung mawawala ka na sa akin? Dire-diretsong saad nga ni Deo. Sinamaan niya ng tingin ng lalaki. Puro hirit itataon pa talaga na nandito ang kapatid niya nakikinig, pero ngiting-ngiti lang naman si Sabrina. Maya-maya lang ay nakita niya itong hinila ang driver palabas ng front door, kaya naiwan silang dalawa ni Deo sa sala. Umayos ka, tatawagan ko si Jenny. Hinawakan ng lalaking kamay niya. Wag na. Gusto kong malaman mo na mas maiinda ko itong sugat sa noo ko kesa sa pag-iwas mo sa akin. Ako nang nakikiusap sa'yo. Huwag mo nang gawin yun. Mahal kita, Claudia. Gusto kong patunayan sa'yo ang hangarin ko. Maganda ang intensyon ko. Hindi nakaimik si Claudia. Nararamdaman naman niya ang sinseridad sa mga sinasabi ng lalaki pero gusto na nga niyang bumalik ng ibang bansa. Mas tahimik ang buhay doon. At isa pa, naramdaman na nga niya ang trauma dati na ayaw na nga niyang maramdaman ulit kaya natatakot siya. Hinawakan niya ang kamay ng lalaki. Pasensya ka na kung pati ikaw nadamay sa ginawa ko, sa paghihiganti ko. Napanguso si Deo. Hindi na ito tungkol sa issue niyo ni Jenny. At sa asawa niya, na ex mo. It's all about my feelings for you. Napatanga si Claudia nang biglang halikan nga ng lalaki ang gilid ng labi niya. Tumikhim siya at tumayo para kumuha ng gamot. Pero sinundan nga siya nito. Doon ka lang. Bakit ka pa sumusunod ha? Lungkot na lungkot ang itsura ni Deo na tumingin sa kanya. Aalis ka pa ba? Napahinto si Claudia. Nang yakapin nga siya ng mahigpit ni Deo. Mahal na mahal din niya ang lalaking to. Hindi na. Naiwan na ako ng eroplano eh. Pili ang saad pa nga ni Claudia. Bumalik siya sa sala na nakayakap pa rin ang lalaki sa kanya. Pagkaupo niya ay ginamot na niya agad ang sugat ni Deo pero hindi siya makapag-focus kasi ang lagkit ng titig nito. Tatanggapin mo ba ako? At may chance ba ako sa'yo? Napangiti si Claudia. Oo na, ang gulo mo. Tinawanan lang siya ni Deo pero sumeryoso ito kalaunan. Maraming salamat. Pagkatapos niyang magamot ang sugat ng lalaki, ay hindi pa rin siya naging kampante kaya dinala niya ito sa ospital. Nang sabihin ng doktor na hindi naman malalim ang naging sugat, ay saka pa siya nakahinga ng maluwag. Nakaramdam ng awkwardness si Claudia dahil sa titig ni Deo sa kanya, naiiba na talaga ang lahat kapag may feelings nang involve. I miss you. Saad nga ni Deo. Nagtayo ng lahat ng balahibo sa katawan nga ni Claudia. Nang lapitan siya ni Deo, sabay halik sa kanyang noo. Ihatid na kita sa bahay mo. Napanguso si Deo. Hindi mo yata ako mamimiss eh. Nakakatampo ka naman. Parang kay sarap sampalin ng lalaki. Mabuti na lang may sugat nga ito. Oo na, namimiss din kita. Sobrang lapad ng ngiti nito nang marinig ang sinabi niya.
Sumakay na silang dalawa ng taxi at nagpahatid nga sa bahay ng lalaki. Pasok na muna tayo sa loob. Napahinga ng malalim si Claudia. Magpahinga ka na muna. Babalik ako mamaya. Hinawakan ni Deo ang braso niya. Huwag ka nang umalis, please. Naiiling na lang si Claudia na sinamahan sa loob ng bahay nito si Deo. Uuwi lang naman siya ng bahay para ayusin ang gamit niya. Pero nagchat si Sabrina na ito na ang bahala. Pagkaupo ni Claudia sa sofa, ay agad niyang isinandig ang pagod niyang katawan. Kung hindi ba naman lumitaw sa bahay niya, si Deo na duguan, ay sakay na siya ng eroplano ngayon, pero sadyang sinadya ng panahon na pigilan siya sa pag-alis. Maya-maya lang ay nakita niyang tumayo si Deo, kaya tinanong niya ito agad. Saan ka pupunta? Nginitian nga siya ng lalaki. Ikukuha kita ng tubig kasi parang nauuhaw ka. Umikot ang mga mata ni Claudia. Paano mo nalaman? Napahagik si Deo. Alam ko lang. Pinalakihan niya ito ng mata, pero tumawa lang na pumasok ng kusina. Pagbalik ay lumapit sa kanya at pinainom siya ng tubig na nagpangiwi sa kanya, pero deep inside ay kinikilig siya. Kahit siguro gaano katigas ang puso ng isang tao, kapag may ganitong magsisilbi, ay talagang matutunaw. Ako na, kaya ko naman. Hindi pumayag si Deo, kaya naubos niya ang isang basong tubig. Matutulog muna ako Bigla kasing sumakit ang ulo ko Nag-alala naman si Claudia. Teka, gaano kasakit? Ibabalik na lang natin yan sa ospital. Kinurot-kurot ng mahina nga ni Deo. Ang pisngi, sabay ngiti. Huwag kang mag-alala. Impact lang to ng aksidente kanina. Itutulog ko na lang to. Akala niya sa kwarto matutulog si Deo, yun pala, ginawang una ng kandungan niya. Sa kama ka dapat mahiga. Hindi na. Kontento na ako dito. Baka mamaya iwanan mo akong tuluyan. Hinaplos niya ang buhok ni Deo. Matulog ka na nga. Nandito lang naman ako Hindi nagsalita si Deo. Naririnig na lang niya itong humihilik na kahit lang minuto lang naman ang nakalipas. Isinandig din niya ang ulo niya sa sofa at ipinikit ang mga mata, kaya hindi niya namalayan na nakatulog na rin siya. Sa sumunod na buwan ay tuluyan ng napagdesisyonan ni Claudia na hindi na bumalik sa ibang bansa, at nalaman din niya na may contact si Sabrina kay Deo, kaya naabutan siya nito noong papaalis na siya papuntang airport. At pinatunayan nga talaga ng lalaki ang totoong hangarin nito, kaya grabe ang effort sa panliligaw sa kanya. Nakalabas na siya ng gate. Nang maabutan siya ni Sabrina, may dala itong bulaklak at teddy bear na kulay pink. Galing yan sa boyfriend mo, ate. Ginawa pa naman akong tagadala. Mabuti sana kung bibigyan niya ako ng lalaki para sana pati ako matutuwa. Nagdadabog pa nga na sabi ni Sabrina. Sinamaan nga siya nito ng tingin. Mag-aral ka muna, uy. Nagdadabog ito na nilagpasan siya dahilan para matawa na lang siya. Sasakay na sana siya sa kotse nang tumawag si Deo, kaya napangiti siya ng sobra. Inilagay niya muna sa loob ng kotse ang hawak na bulaklak at teddy bear bago sinagot ang tawag. Sa mga araw na nagdaan ay mas lalo niyang minahal ang lalaki. Nakikita naman niyang totoo ang feelings nito sa kanya. Naibigay ba sa'yo ni Sabrina ang pinadala ko? Oo, nagdadabog nga kasi ginawa mo daw siyang taga-bitbit. Natawa na nga lamang si Deo. Ngayon lang naman yan kasi nagtrabaho ako. Salamat Masuyong saad nga ni Claudia. Okay, take care. Pagkababa nga ng tawag ay nagpatuloy siya sa pagsakay sa kotse. Pupunta nga siya sa bahay ni Deo para ipagluto ito, pero si Jenny ang nadatnan niya. Akala ko wala ka na. Nakaismid naman na saad ni Jenny. Mauna ka. Palaban na saad naman ni Claudia. Nanlilisik ang mga mata ni Jenny na nakatingin sa kanya. Napangiwi na lang si Claudia. Ibang klase talaga ang babaeng nakarma na nga, ay hindi pa rin tumitigil sa pagiging masama ang ugali. Galit na galit ako sa iyo ngayon. Gusto kitang tirisin sa mga palad ko, Claudia. Nag-aalabang boses na tura ni Jenny.
Nananatiling kalmado si Claudia. Nauupos na ang galit niya dahil nakaganti na siya rito, pati sa ex-boyfriend niyang manloloko. Kaya wala siyang panahon ngayon na makipag-away sa babae. But upon seeing her face, ay parang gusto na nitong sumugod sa kanya. Hindi ako nagpunta rito para makipag-away. Teka lang, bahay ito ni Deo pero bakit ka nandito? Seryosong tingin ng babae sa kanya. Ikaw lang ba ang may karapatan na magpunta sa bahay ni Deo? Mabuti naman nakakatulog ka ng mahimbing na may relasyon kang nasisira at marriage life na nawawasak. Nanguyam na sambit pa nga ni Jenny. Napahilot sa sentido nga niya si Claudia. Look who's talking. Hindi na sana dapat binabalikan ng nakaraan pero pilit mo kung dinadala doon. Ngayon tatanungin kita. Nakakatulog ka ba ng mahimbing na sinira mo ang pagkakaibigan natin? Nilait mo ako, tinagaw mo ang boyfriend ko. Na dapat asawa ko na. Lumipad nga papunta sa kanya ang heels na suot nga ng babae. Mabuti na lang nakailag siya sa pulsa na ang ilong niya. Damn you! Hihintayin ko ang karma mo. Malakas na sigaw nga ni Jenny matapos nga siyang batuhin ng heels ni Claudia. Naiiling na tumalikod si Claudia. Isang sorry lang sana ang gusto niyang marinig mula rito. Hindi sana sila abot sa ganito. Kinahapunan samantalang si Deo ay nagmamadaling umuwi dahil marami siyang dalang pasalubong para kay Claudia. Ayaw niyang paghintayin ito kaya dumiretso siya ng uwi pagkatapos niyang mabili lahat ng kailangan niya. Napaatras siya ng pagpasok niya sa front door ay prenteng nakaupo si Jenny. Hindi mo naman bahay to, pero bakit bigla ka nalang pumupunta dito nang hindi nagpapaalam? Ang sama ng tingin nga ni Jenny sa kanya. Naimpluwensyahan ka na talaga ng sama ng ugali ng Claudia na yon. Hindi naman ako magtatagal dito. Gusto ko lang sabihin sa iyo na pinuputol ko ng ugnayan nating dalawa. Sagot nga ni Jenny. Tumaas ang kilay ni Deo. May puputulin pa ba kung dati nang putol na? Kaya nagkakagulang pamilya dahil may isang paborito at may hindi. Bakit hindi nalang pantay-pantay ang pagmamahal na binibigay ng magulang sa atin ha? Sa mga mata nila, ikaw ang magaling, mabait, madiskarte. Kaya magtataka pa ba ako kung sasabihin mo yan? Dadalhin ko na lang siguro hanggang kamatayan ko ang bubog na yon. Parang hindi tinablan nga ang kapatid sa litanya niya. Wala din naman sa isay kung ilalabas niya ang sama ng loob niya rito. May pakialam ka ba sa pamilya mo? Kung palagi na lang si Claudia ang nakikita mo, sa kanya ka kumampi, kaya magsama kayong dalawa. Saad nga ni Jenny, sabay tumalikod na. Naiiling na lang si Deo. Mahirap magpatawad ang taong matigas. Ang puso sana hindi dumating ang araw na pagsisisihan nito ang nagawang kasalanan. Pagkaalis ni Jenny ay nanghihina siyang napaupo sa sahig at pinakawala ng iyak ng galit. Naramdaman na lang ni Deo nang may yumakap sa kanya ng mahigpit. Okay ka lang? Huminga ng malalim si Deo. Okay lang ako. Kailan ba matatapos ang paghihirap kong ito? Idinikit nga ni Claudia ang pisngin nito sa leeg niya. Magiging okay ka rin. Huwag mo nalang pansinin ng mga taong toxic sa buhay. Tumango naman si Deo at niyakap niya si Claudia. Maya-maya lang ay tinulungan siya nitong makatayo at maupo sa sofa. Mabuti na lang ngayon ay kumalma na siya. Kararating mo lang ba? Pasensya ka na kung ganun ang madatnan mo kanina. Hinawakan ni Claudia ang pisngi niya. Okay lang. Inaway din naman niya ako kanina. Hindi na ako pumatol kasi tapos na ako sa kanya. Nakakapagod din naman kung umiikot lang ang buhay natin sa galit at pagganti. Napangiti si Deo kaya nahalikan nga niya sa pisngi ang babae. Hindi naman nagalit. Anong gusto mong kainin? Magluluto ako para sa'yo. Hinawakan ni Claudia ang kamay niya at tinaplos. Magpahinga ka na lang muna, okay? Hindi pa naman ako nagugutom. Humiga si Deo at ipinatong nga niya ang ulo niya sa kandungan ni Claudia. Binigyan mo na ako ng chance, diba? Pwede ako manligaw sa'yo? Umikot ang mga mata ni Claudia. Hindi pa ba panliligaw yung ginagawa mo? Napapagastos ka na nga eh. Natawa na nga lamang si Deo. Mabuti nang nagkaliwanagan tayo.
Baka nag-a-assume lang ako eh. Pinitik ni Claudia ang tungki ng ilong niya. Isang buwan ang nakalipas ay matiwasay na ang nararamdaman ni Deo kasi hindi na niya nakikita si Jenny, lalong na ang bayaw niya. Tuloy pa rin ang panliligaw niya kay Claudia at nakilala na rin niya ang magulang nito na ubod ng bait. Ayaw niyang magkumpara pero dito nararamdaman ang totoong pagtanggap at pagmamahal sa mga anak ng pantay-pantay. Kahit hindi man sabihin ng mga ito, ay alam niyang gusto siya ng dalawang matanda para kay Claudia. Lulan ngayon ng kotse si Deo. Sa pagsisikap niyang magtrabaho ay nakabili din siya ng sariling gamit. Samantalang si Claudia ay excited na lumabas ng kwarto nang marinig niya ang busina ng kotse ni Deo. Muntik pa niyang mabangga ang kapatid sa pagmamadali. Tinaasan tuloy siya nito ng kilay. Babalik ka pa ba niyan sa ibang bansa? Ate, kung natuloy ka, hindi ka ganyan kasaya ngayon. Umiikot ang mga mata na sabi nga ni Sabrina. Napangisi na nga lamang si Claudia. Inggit ka lang. Natatawang saad pa nga nito. Nagdadabog ito sa kanyang harapan. Payagan mo na kasi ako mag-boyfriend. Saad pa nga ni Sabrina. Napangiti si Claudia. Kapag nakagraduate ka na, okay na. Konting tiis na lang. Inirapan siya nito at nagpatuloy sa paglabas ng bahay, kaya sumunod na rin siya para makita si Deo. Nang yakapin niya ng mahigpit ang lalaki, ay nakita niyang napangiwi ang kapatid. Ang lande. Sinagot mo na ba para ganyan ka kung makalingkis ha? Saad nga ni Sabrina. Nagkatawanan nga sila ni Deo. Sinusundan na lang nila ito nang tingin na lula ng kotse niya na minamaneho ng driver. Anong problema niya? Bakit nagtataray? Magkaakbay silang dalawa ni Deo na pumasok ng bahay. Stress siya dahil walang boyfriend. Mas lalong natawa nga si Deo. Wala na rin dito ang magulang mo? Naupo sa sofa si Claudia. Sumunod din si Deo na yumakap sa kanya. Ganito lang naman sila kung wala ang magulang niya. Kung meron ay sobrang behave nilang dalawa. Oo, pero nilutuan ka ng ulam bago sila umalis. Kung sakaling pupunta ka, may kakainin ka. Ang bait naman nila. Saad pa nga ni Deo. Naiintindihan niya ito dahil kulang lang ito sa pagmamahal ng pamilya lalo na ng magulang. Bakit ako hindi? Tanong pa nga ni Claudia. Hinalikan nga ni Deo ang pisngi niya. Siyempre, nasaktan ka lang kaya ganun. Saad nga ni Deo. Tumango-tango naman si Claudia. Ilang linggo ang lumipas. Masasabi ni Claudia na sobrang effort at consistent ni Deo since day one. Kaya hands up siya sa sipag nito sa panliligaw. Napagpasyahan niya na sasagutin niya ito pero hindi siya magbibigay ng hint kung kailan. Nasa loob siya ng kwarto nang may kumatok sa pinto. 7:00 na ng gabi kaya hinihila na ang mga mata niya. Tulog ka na ate? Tanong nga ni Sabrina. Sila lang naman dalawa ang nandito dahil ang mga magulang nila nandoon lang sa tindahan nila natutulog. Oo pero kumatok ka pa. Dahan-dahan na bumangon nga si Claudia para buksan ang pinto dahil kumakatok pa rin ang kapatid kahit nag-uusap na sila. Labas tayo, gusto kong kumain ng balot. Sabi nga ni Sabrina. Sinamaan niya ito ng tingin. Bumili ka na lang sana para dito mo na kinain. Hinilatin nito ang braso niya at iwinagayway. Sige na ate, ngayon lang naman to eh. Pakiusap ni Sabrina. Walang nagawa si Claudia, kundi ang pumayag. Make sure na may pera ka. Kung ako pagbabayarin mo, kakalbuhin kita. Tinawanan lang siya ni Sabrina. Nagbihis na muna si Claudia dahil tapos pala ang kapatid. Para kung papayag siya, ay ready na ito. Mautak talaga. Pagbaba nila ng hagdan ay napanganga siya nang makita si Deo. Nagkatitigan silang dalawa. Kung hindi tumikhim si Sabrina ay hindi ito mapuputol. Kanina ka pa rito? Hindi ka naman nagpasabi. Tumayo si Deo at bumeso nga sa kanya. Sabi mo matutulog ka na, kaya hindi na kita sinabihan pati ni Storbo. Naupo muna si Claudia. Parang biglang nawala ang antok niya nang makita si Deo.
Tamang-tama ate. Nandito na si Kuya Deo kaya isama na natin siya. Nakangiting turan nga ni Sabrina. Nginitian siya ni Deo. Sige, tara. Sama na ako. Magkaakbay nga silang dalawa ni Deo na lumabas ng pinto. Nagpatiuna si Sabrina kasi naiinggit na naman ito. Matutulog na sana ako eh. Parang naglilihi ang babaeng yan. Kakain daw siya ng balot. Marami nang nagbebenta sa tabi ng daan. Hayaan mo na. Ipinagbukas siya ng pinto ni Deo, pero ang kapatid niya ay kanina pa pala nakapasok. Sa front seat na siya, sumakay para hindi magmukhang driver nila, si Deo. Pagdating nila, ay nagniningning ang mga mata ni Sabrina nang makakita ng nagtitinda ng balot. Parang ngayon ka lang makakain ng ganyan na. Umikot ang mga mata nga ni Sabrina. Hayaan mo na ako ate. Pagkain nga lang nagpapasaya sa akin, hindi kaya mo. Nandyan si Kuya Deo. Sad nga ni Sabrina. Pinatid nga niya ito pero hindi man lamang natamaan. Ang daldal. Bumili ka na nga. Agad naman siyang inalalayan nga ni Deo para maupo nang bumili na nga ang kapatid niya. Kakain ka rin ng balot? Busog ako, soft drinks na lang. Tumayo si Deo upang bilhan siya ng drinks at ito na rin ang nagbayad ng balot ni Sabrina. Makalipas ang 1 oras, ay masaya na ang kapatid dahil nakakain na ito ng balot. Pero ayaw pa talagang magpaawat, gusto pa pumunta sa perya upang sumakay ng Ferris wheel. Sasakay tayo ate. Hindi ka naman takot sa heights, diba? Aya nga ni Sabrina. O sige na, bumili ka na nun ng tickets. Ako na. Presenta naman ni Teo. Tuwang-tuwa naman si Sabrina dahil hindi ito nakagastos sa lakad nila ngayon. Thank you po kuya. Popcorn din po sana. Pahabol nga ni Sabrina. Kaya kinurot niya ito kasi hindi man lang nahiya. Maya-maya lang ay nauna silang sumakay kasi nasa pila na sila at napapagitnaan nila si Sabrina sa upuan. Kain lang ito ng kain na parang walang pakialam. Nagkangitian sila ni Dio nang magumpisa ng umikot ang sinasakyan nila hanggang sa lumakas na pero chill lang masyado si Claudia kahit sobrang ingay na. Makipagsabayan din tayo sa sigaw nila ate. Saad ni Sabrina. Sumimangot nga si Claudia. Huwag na, mabibingi na tayo dito. Hindi talaga nagpaawat ang kapatid niya. Kailan pa kaya ako papayagan ni ate? Hindi ako makapag-boyfriend. Sigaw nga ni Sabrina. Nagkatawanan nga sila. Nagumpisa nang mag-enjoy si Claudia dahil nga sa kapatid at nakikisali na nga rin si Deo. I love you Claudia. Biglang saad nga ni Deo. Kilig na kilig si Sabrina at siya naman ay namumula na pero hindi siya papayag na wala siyang entry. Itinaas niya ang 2 kamay at naghahanda ng sumigaw. I love you to Deo. Sinasagot na kita. Saad nga ni Claudia. Kitang-kita niya ang ningning sa mga mata ni Deo. Hoy, respeto naman sa single dito. Naiihina ako sa kilig eh. Turan nga ni Sabrina. Tawang-tawa si Claudia at kinagat niya ang tainga ng kapatid kaya napasigaw ito at nagsumbong kay Deo. Paglabas nila ay nanghihina ang tuhod ni Claudia. Mabuti na lang nakaalalay sa kanya si Deo. Namamaos na rin siya sa sobrang pagsigaw doon sa itaas. Enjoy na enjoy ka. Natutuwang saad nga ni Deo. Natawa siya at napasandig sa dibdib ni Deo. Huminto sila sa paglalakad dahil bumili ng tubig ang lalaki. Naubusan na ng energy si Sabrina kaya tumahimik na lang ito sa isang tabi. Marami pang ibang rides. Sasakay ka pa? Sumimangot nga ito. Umuwi na tayo. Saka na ako sasakay ulit kapag may boyfriend na ako. Sagot ulit ni Sabrina. Ang lakas na naging tawa niya. 1 oras ang nakalipas ay nasa labas na ng bahay nila si Claudia kasama si Deo. Kanina pa pumasok sa loob ng bahay ang kapatid niya. Magkayakap silang 2 ngayon sa loob ng kotse. Totoo ba yung sinigaw mo kanina? Ngumiti si Claudia. Oo naman. Magpapakahirap ba ako kung hindi at sa harap pa talaga ng kapatid ko? Pinanggigilan nga ni Deo ang pisngi niya. Ang cute mo doon kanina.
Sinasabayan mo ang trip ng kapatid mo. Ang pagsagot ko sa'yo ay hindi yun trip lang. May feelings din ako para sa'yo dati pa. Umiwas lang talaga ako. Pag-open up nga ni Claudia, natawa nga si Deo na parang kinilig. Talaga ba? So, hindi lang pala ako? Tumango si Claudia. Napapikit na nga lamang siya nang halikan nga siya sa labi ni Deo. Nagyakapan din silang dalawa. Salamat. Mamahalin kita ng tapat at totoo. Sumandig si Claudia kay Deo. Ako rin. At pinugpog siya nito ng halik sa pisngi. Nang lumalim na ang gabi, ay umuwi na si Deo at tatawag na lang daw ito. Pagpasok niya ng kwarto, ay tumawag agad ito. Nag-usap sila ng ilang minuto sa kanito, ibinaba ang tawag. At matutulog si Claudia ng masaya ngayong gabi. Makalipas ang 4 na buwan, magmula nang maging sila ni Deo, ay mas lalong lumalim ang pagmamahal niya rito. Sobra ito kung mag-alaga at magmahal sa kanya na hindi man lang nakikita ng pamilya nito. Maswerte siya dahil siya ang napaglaanan ng pagmamahal na yon unconditionally. Isang hapon ay lumabas siya ng opisina na malakas ang ulan. Wala siyang dalang kotse ngayon dahil ginamit ito ni Sabrina. Tumawag ang nobyo kaya sinagot niya ito para hindi mag-alala. Susunduin kita. Hintayin mo ko. Saad nga ni Deo. Nagpasalamat naman si Claudia. Ang tamis ng naging ngiti niya pagkababa ng tawag. Hindi pa umabot ng 1 oras ay dumating na si Deo. Pagbaba nito ng kotse ay sinuutan pa siya nito ng hoodie bago siya pinayungan para makapasok sa driver's seat. Uminom ka ng tubig. Sinunod naman niya ang sinabi ng nobyo. Akala ko umuwi ka na. Huminga ng malalim si Deo. Ayoko maunang umuwi kapag alam kong wala ka pa sa bahay ninyo. Napangiti na lang si Claudia. Ang swerte niya talaga kay Deo. Hindi pa sila umaalis at napansin niyang naglabas ng medyas ang lalaki, sakay pinasuot sa kanya. Nagdala din pala ito ng flat sandal para isuot niya. Mahal kita. Ngumiti nga si Deo. Mahal din kita. At hinalikan siya nito sa noo, dahilan para mapapikit na lang siya. Sa kabilang banda, si Deo ay nag-umpisa ng magmaneho nang makita niyang hindi na nilalamig si Claudia. Ayaw niyang magkasakit ito, kaya hanggat maari ay maaalagaan niya ito. 5 buwan ang nakalipas, sumatutalay 9 na buwan na ang inabot ng relasyon nila ni Claudia nang mapagdesisyonan niyang gusto na niya itong makasama habang buhay, maging may bahay at ina ng mga anak niya. Una niyang kinausap ang magulang nito at pumayag naman agad ng walang ibang sinasabi, kundi magmahalan lang sila hanggang pagtanda. Nagpaalam din siya kay Sabrina at walang pagdadalawang isip na pumayag din ito. Napahinga ng malalim si Deo. Naiisip niya si Jenny kung babalik ito at humingi ng tawad ay kakalimutan niya ang lahat ng hindi magandang alaala nila. Natigil sa pag-emote si Deo nang biglang tumunog ang phone niya sa loob ng bulsa. Ang lapad ng naging pagngiti niya nang si Claudia ang tumawag. Nasaan ka? Tanong nga ni Claudia. Wala itong kaalam-alam sa magiging plano niya. Nasa trabaho pa. Susundin kita mamaya. Ang sarap pakinggan ng tawa nito. Nasa bahay na ako. Pasensya na kung hindi kita naabisuhan. Bigla kasing nawala ng battery ang phone ko. Okay lang, walang problema. Saad naman ni Teo. Siya nga pala, maliligo kami ng dagat. Sumama ka na. Request nga nila. Napangiti si Teo. Kailan mahal? Napahagik kang nobya sa kabilang linya. Sa darating na Sabado. Sorry, hindi ako makakasama niyan kasi may gagawin kami sa office eh. Napahagat labi na nga lamang si Teo. Ayaw nga niyang magsinungaling pero kailangan niyang gawin para sa secret proposal niya. Okay lang. Sa susunod na lang, kung madaling matapos, sumunod ka na lang. Napahinga ng malalim si Deo, sabay tumango na nga lamang. Pagkatapos ng tawag ay napasandig sa upuan niya si Deo at nag-iisip kung ano ang magandang gawin. Araw ng Sabado, habang si Claudia ay naghahanda ng mga dadalhin
Sa lakad nila ngayon, hindi niya alam kung nasaan si Sabrina. Sabi ng magulang niya ay umalis daw para may bibilhin. Okay lang dahil mamayang hapon pa naman ang alis nila, pero medyo nalungkot siya dahil hindi makakasama si Dio. Kinahapunan ay hindi pa rin nakabalik si Sabrina kaya nagumpisa na siyang mainis. Masama ang tingin niya rito nang makita itong bumaba ng taxi. Alis na ba tayo ate? Tanong nga ni Sabrina. Ang tagal mo namang bumalik. Napakamot nga sa batok nito ang kapatid. Pasensya na ate. Hinging paumanhin ni Sabrina. Maya-maya lang ay umalis na sila. Nag-chat siya sa nobyo para may update din ito. Pero walang reply siguro. Naging busy sa opisina. Pagdating nila ay tumulong ang driver na magbaba ng kanilang mga dala. Walang masyadong tao kasi open area ito at libre lang naman puntahan. Pwede din manguha ng shell kung gugustuhin. Napahinga ng malalim si Claudia na nakatingin sa malawak na karagatan. Sa tingin mo makakasunod si Deo? Hindi ko alam ate. Sabi nga ni Sabrina. Masarap maligo pero hindi siya sanay na wala si Dio kaya nalulungkot siya. Hindi aabutan ng sikat ng araw banda rito kaya malayang nakakaligo ang magulang nila. Mabuti pa ang mga ito. Sobrang tibay ng relasyon. Parang hindi nagsawa sa isa't isa kahit matanda na. Maya-maya lang ay nagpalakad-lakad. Si Claudia dala-dala ang cellphone niya. Naghihintay ng reply ni Deo. Gulat na gulat siya nang biglang may naglagay ng takip sa mga mata niya. Ano bang ginagawa mo? Nagtatakang tanong nga ni Claudia. Maglalaro lang tayo ate. Namiss ko to eh. Saad naman ni Sabrina. Nakahinga ng maluwag si Claudia dahil ang kapatid lang pala niya. Tinakot mo kung babae ka. Tawang-tawa si Sabrina. Huwag kang malikot baka matumba ka ate. Utos nga ni Sabrina. Kaya nakatayo nga lang siya. Ano bang gagawin natin? Inakay siya ng kapatid sa kung saan. Tumayo ka lang dyan ate at dahan-dahan mong tanggalin ang takip sa mata mo. Sabi nga ni Sabrina. Sinunod naman niya ito at nanlalaki ang mga mata ni Claudia nang makita niyang nakaluhod sa harapan niya si Deo. Naiiyak siya sa saya dahil nandito pala ito. I miss you. Saad nga ni Claudia. Nginitaan lang siya ni Deo. Mas lalong nagulat si Claudia nang buksan nito ang maliit na box sa kanyang harapan at kinuha ang laman. Sa harap ng magulang mo at kapatid, tatanungin kita, will you marry me? Masuyong tanong nga ni Deo. Yes na yes. Ang lakas nga ng naging sigaw ni Sabrina, tapos ang magulang niya ay nagpalakpakan pa. Agad na tumayo si Deo at sinot nga ang singsing sa kanya. Sorry kung naglihim ako. Hindi na magiging surprise kung sasabihin ko. Yumakap nga siya sa lalaki. Mahal na mahal kita. Ngumiti si Deo. Mahal na mahal din kita. At nagyakapan silang dalawa. Ang ginawa ni Sabrina ay ibinato sa kanila ang mga balloons at tawang-tawa. Sinabi ng lalaki na kasama si Sabrina sa paghahanda ng proposal at maaga pa ay nandito na ang mga ito ni hindi man lang niya napansin. Makalipas ang ilang buwan pagkatapos ng paghahanda ay ikinasal sila ni Deo sa simbahan. Hinintay niya noon na pumunta ay si Jenny pero hindi ito nagpapakita. Hanggang ngayon ay umaasa pa rin silang mag-asawa na magpakita ito at humingi ng tawad. Pero kahit ganun ay napatawad na niya ito. Tuloy pa rin ang buhay para sa kanila. Nagsisipag palagi sa darating na bukas ng pamilyang bubuuin nila ng magkasama. Sa ngayon ay nakatira na si Claudia kasama ni Deo pero paminsan-minsan ay pumupunta pa rin sila sa bahay ng magulang niya. Ang naging aral sa kwentong ito ay maling maghiganti. Pero kung iyon ang ikakagaan ng loob mo, ay pwede namang gawin, lalo na mas masakit ang ginawa sa'yo ng dalawang taong minahal mo ng totoo. Walang perpektong tao, lahat nagkakamali, pero ang manakit ng damdamin ng isang kaibigan at kasintahan ay may naghihintay talagang karma pagdating ng araw. May pamilyang hindi nagkakaintindihan, lalo na kung may isang anak na mas pinapaboran at ang iba
ay hindi pinapansin. Para maging maayos ang pagsasama ay kailangan pantay-pantay ang pagmamahal ng bawat isa. At higit sa lahat, huwag kang magpagamit sa isang tao kung hindi mo mapanindigan sa huli dahil ikaw lang talaga ang masasaktan. Pero sobrang worth it ng sakit kung kayong dalawa ang magkakatuluyan. At dito na nga pa nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Claudia at Deo. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Naitan Canada, Lisa Lisa, Elia Evangelista Anderson, Rosemary Vasquez, Charlene Cartilla, Nat Green Fax, Wilma Oliveros, Jennifer from Singapore, Ederlina Albiso, Lloyd Dagabas, Rad TV of Hong Kong, Presbyteros Rose Ostanalito, Elia Evangelista Anderson, Jaylen Baro-Baro, Jose, Francis Pilapil, Nat, Carmen Kalunod, Marilo Gulmatico, Connie, Evangeline Zamora, Imelda Fortesa of Calamba City, Grace Carion, Anisha, Pasite Aliazar, Juliet Kaday, Nanita Dagoldol, Naitan Canada, Corazon Salvacion, J. De La Cruz, Fatma Mansul, Nori, Ronilio, Senen Orzame, Helen Murillo, Emerald Peniro, Marilyn San Jose, Christian Fidelino, Alice Garlet, Batang Ibunan, Lucia Baldo, Gloria Lucas of Licab Nueva Ecija, Nat, Kamindanao, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Japan, Elvie Candontol, Annie Hoson, Marie Cristal Hilario, Lloyd Danankil, Merlilyn, Fe Navares, Jelly Tampos, Chubby Doll, Charlene Naton of Bog City, Cebu, Ana Victorina, Ann Mariano, Teresita Schmid, Liliano Bebe, of Rome, Italy, Marisa de los Reyes Arroyo, Eli Bitasolo, Kidim Tess, Kinshano Ebas, Maria Elena Barosa, Nora Bell, Sevan, Nathan, Lilia of Macau, Carmencita Falcon, Geraldine de Jesus, Annalyn Divina Gracia, Adorias, Aradhani, Vilma Lukban, Remedios Solmantil, Ederlina Albinso, Maria, Josephine, Peña Sales, Rosalie, Naitan, Fe, Dip Dorado, Maribel Kitola of Antipolo City, Lloyd Dagabas, Busolve Tayo, Marilu Abad, Epifania de Ocares, Zenaida Hamo, Marie Cristal, Tess Batatas, Jay, Lynn, Juliet, Lilia, Teresita, Rosemary, Evangeline, Ronil, Rebecca, Rosalie Datu, Eliza Fronda of Marlene Basico, Flordette, Nancy Hupia, Batang Ibunan, Elibito Solo of Milan, Italy, Dionila Pereira of Naik Cavite, Jessica Vargas, Shuktong, Flor, Teodora Santos, Mercedita San Jose of Antipolo, Marilyn San Jose,
Emily Borac, Jers Jenna Lipio, Virginia Malasan, Mary Jean Coldora, Stephanie Arroyo, Imelda, Emelita Mendoza, Nori, Marilu Gulmatico, Juliet Panlilio, Annie Hosen of Japan, Tess Batatas, LV, Lori, Jessa Acevedo, Lisa, Ellie Ramirez, Edita Palalon, Goldfinger, Elizabeth Cabanilla, Maria Teresa Mislang, Happy Cat, Wilma Dergantes, Glory Rojas, Donilia, Loida Nankil, Anna Flor Saiko, Marilyn Sasaki of Japan, Naija Adel Panganiban, Baby Floresca Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Marilyn Sasaki, Ederlina Albiso, Virginia Malasan, Felicita, Nenita Gomez, Anything Goes, Josie Lanusa, Rinante Salamania, France, Techi Pacardo of France, Joel Capili, Rinante Salamania, Girly Bandia, Josie Lanusa, Angelina Barbado of Santa Maria, Bulacan, Wendy Got of Japan, Fe Ramirez and Mariano Alfonsa Atienza, Mercy Villantes, Daniel Gucor, Techi Pacardo, at shoutout na rin po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Kung gusto niyo pong ma-shoutout, sa susunod nating video ay comment lamang po ang inyong pangalan at kung diktigasan po kayo. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening at God bless po sa ating lahat.